Teen World, kapag may inilabas silang Julie Vega, automatic may nagmamine kaagad. Nakuha ko naman. At magkano lang? 700 lang. Binibenta nila 15,000 and then yung isa is 12,000 hanggang sa na-shelve yung pelikula. Pero nakapag-shooting day na sila ng 1 week. Pag ngayon sana na nagkaedad tayo, tapos may pera na tayo, di ba? Sabi ko, Diyos ko, baka pakyawin naming lahat. Hello JVFs! Kamusta kayong lahat dyan? So, for another vlog para kay Julie. So, ang pag-uusapan natin is all about Julie. And then currently ay nandito ako sa Pilipinas at nagbabakasyon. Ayan. And then today is actually very special. And if you remember, nung isang araw, di ba, nakapag-bonding kami ni Kuya Joseph, ang kuya ni Julie. And then, I visited their house, pumunta kami sa Loyola. And then, today naman ay nandito ako sa Tondo. And yung binibisita ko yung aking good friend dahil nagkakilala rin kami before, long time ago na, siguro around mga 12-13 years ago. Kasi isa rin siyang fanatic ni Julie and actually almost kaedad niya rin talaga si Julie, no? So, andito kami sa bahay nila and ipapakilala ko sa inyo si Alex Tuazon. Hello. Ayan, si Alex. So, Alex, are you happy na nagkita ulit tayo after 13 years? Yeah. Yung bisita ko dito sa bahay nila, actually, this is the 3rd time. Tapos kapag yung pumupunta ako dito, syempre, mga pinagkikwentuhan natin. Puro kay Julie. Yung kapag si Alex yung magazine, ikwento mo nga yun yung binibili mo na magazine. Ito yung sa online nakita to eh. Ikaw din yata nag-recommend sa akin ito eh. Talaga? Oo. Alam mo guys, para akong may senior moment o may Alzheimer's minsan. Ang dami kong sa kanya yung tawag dito parang yan nire-refer online na may ganitong binibenta. So si Alex siya nandito sa Pilipinas. Ako ang bumibili. Oo, siya yung bumibili. Kasi siya nasa Canada. Oo, ang layo kasi, ang hirap kunin. So very thankful ako na nandito rin si Alex kasi nakabili rin kami ng magazine last week lang, no? Oo. Before ako umuwi at iyan bubuksan natin, nandito naman siya. And surprisingly ay walang nag-mine dito sa magazine na to. And believe me guys, really, I don't know kung ano talaga yung meron kay Julie, no? Kasi lahat ng mga magazine, dun sa magazine at libro sa Facebook, kapag may inilabas silang Julie Vega, automatic may nagmamine kaagad. So surprisingly nga, ito ay walang nag-mine. O sabi ko, Lex, pinakiusapan ko siya, minessage ko kaya sabi ko, please, sabi ko, pakimine ka agad bago may makakuhang iba. So ito siya, pinadala. Magkano to yung delivery? 350 yan. Yes. Ang 91 ang delivery. Ayun, 91 ang delivery. Grabe excited din ako. Ayan. Teen World. Meron kami nito nung bata pa ako. Pero nawala nga lahat yung mga collection ko ng mga magazines as I told you before sa ibang vlog ko. So, ang ganda ng naman, maayos silang kausap. Ang bilis ng delivery since taga rito din lang pala sila sa Tondo. So, ayan. So, meron akong added magazine collection and sumakto naman pag-uwi ko talaga. So, thankfully. And then, eto, ikwento mo tong LP ni Julie Lex, kung paano mo nakuha to. Yan, siya din nagsabi sa akin na may nagbebenta sa online. Kaya kinontak ko yung may-ari. Oo. Nakuha ko naman. At magkano lang? 700 lang. Oh my God, would you believe 700 guys? Sealed. Sealed yan, never been opened. Sabi ko nga kay Alex, parang napakaswerte naman yan na makakuha ng 700. Kasi may nagbibenta nito sa carousel. Tumingin ako nung mga siguro 4 months ago. At saka sa eBay meron pa. Binibenta nila 15,000. And then yung isa is 12,000. Sabi ko, alam mo, kahit na sobrang idol ko si Julie, di ba? Parang hindi ko ako mag-aaksaya ng ganung kalaking halaga para lang kunin to. Although, ito talagang sinwerte lang kami. Before nito, nakakuha rin ako online. To sinabi ko kay Alex na i-meet up nyo para sa LRT. Oo. Magkano ko natin? 1.5 yun.
1.5 yun. So, 1,500, imagine, so open na yun, no? Pero ang ganda ng plaka naman, guys, makinis siya. Pero ito, sale for 700 pesos, my God. This is treasure. Ayan, tapos papakita pa namin yung ibang magazines na nabili ni Alex sa online. Ayan, sige. Konti na lang to eh. Ayan. So, ito, nung nabili niya, ang date nito, I think, is, okay, so, May 17, 1985. So, after nito ng libing ni Julie. So, ito, ang dami nitong, aming mga story dito sa loob pag binuklat nyo. Magpa-flash na lang dyan sa screen kasi kukunan ko ng screenshot. Tapos, my God, ito, may nagbenta nito nung kailan lang may nag-mine kaagad. Yung supposedly tender age movie nila. Na super ganda, ng cover. Parang alam mo yung nasaya-saya nitong mga time na to. So this is November 1982 issue. Sayang nga lang at eventually hindi na natuloy ang movie na to. Alam mo ba yung reason nung sabi sa amin ni Albert Martinez? Ang reason nito kaya hindi na daw ito natuloy dahil si Janice yung nag-quit sa showbiz noong 1983. Early part ng 1983. Tapos hindi na siya kinuna ni Mother Lily ng replacement. Tapos hanggang sa na-shelve yung pelikula. Pero nakapag-shooting day na sila ng 1 week sa Sampaguita Studios dito sa Quezon City. And ayun, na-shelve. After 2 years, naibigay na to sa bagong batch ng Regal Baby sila, Nadia Gretchen. Ayun. So sayang kung sana ang ganda nito. So meron din si Alex ng Parade Magazine. Ayan. Bakit naman kasi ang liit ng picture ni Julie dyan? Tapos puro Flor de Luna. Ayan, medyo nagdadalaga na sila nito. I think this is Annalisa 14 and then ang pagdadalaga ni Flor de Luna. Dated June 9, 1982. Ayan, so mga nagdadalaga na sila. Ayan, so very lucky. Meron siyang Focus magazine, guys. Ayan. So this is yung from the movie, promo to ng Don't Cry For Me, Papa. And this is dated, tama, October 1983. And then Ishinowing ang Don't Cry For Me ng October 8 or 11, I think. Ayan. Ito yung article niya sa loob, guys. Ayan. Tapos, kailan mo, Alex, nag-start yung parang naging idolo mo si Julie? Mula pa, Annalisa, Angelita, doon lang kasi. Start. Oo. Tapos kasi, diba, parang hindi naman natin na-expect na mamamatay siya. Na gano'ng kaaga. Tapos sa pagkikwentuhan namin ni Alex noon, hindi ka ba nakabili ng mga pictures dati sa studio, sa bangketa? Meron din ako nun. Meron ka rin. Well, anyway guys, ito nakakatuwa. So, akala ko yun lang yung collection ni Alex, no? Meron pa pala. So, pinag-usapan natin tong album na to na nakuha niya 700 lang through my, yung suggestion kung saan ko nakita at mabibili niya. Meron pa siya isang album. Ayan. Ikwento mo naman yan, Lex, kung saan mo yan nakuha. May nagbenta rin sa akin isang fan din yata ni Julie. Kailan? 90s pa yata. 90s pa. Wow. Tama. Tapos magkano siya kung tanda mo? Hindi ko matandaan magkano. Nasa siguro mga 1,000 magkano. Mga 1,000. Nakalain nyo mas mahal pa to kaysa dito na nakasil. 1,000 plus. Pero to? Perfect condition na nakuha mo? Hindi. Yung plaka. Meron na siyang gas-gas. Sa lahat ng songs niya? Oo, may gas-gas. Okay. So, sayang, no? Pero sabi ko nga kay Alex, alam mo, very important kasi, di ba? Kasi alam mo na wala ka nang mabibiling ganitong mga collectibles na plaka. Ang importante, at least buo pa siya, no? Buo yung ganito, yung picture, yung cover ng album, at pwede mo siyang i-display, no? And of course, hindi mo siya ibibenta kahit magkano. Oo, kasi grabe yung possession namin to. Ako nga, maswerte na nakakita rin ako online. So sabi ko kay Lex, before, bakit hindi siya bumili noon? Kasi almost ka-age na si Julie, lang siya ng 1 year. Bakit let's say, inilabas tong mga tunon, especially patay na si Julie, ba't di ka bumili sa mga record bar? Ay, hindi ko kaya pa bumili nun. Kasi estudyante ba? Bata. Oo, totoo nga. Walang pera. Kahit ako din nga, guys, sabi ko, yung mga pictures ng artista, di ba, ang dami sa mga studio, Sa studio, guys, bukod sa mga bangketa yun,
binibenta piso nga lang, di ba? So sabi ko, ako din kasi estudyante, nung time na yun, mag-high school pa lang ako, kasi grade 6 ako na namatay si Julie. Ang daming binenta nun kasi nasa Baguio kami. Sa studio talaga, grabe, as in mga nakakalat na for sale. Mga artista to sa mga Julie talaga nakaseparate kasi nga mabili siya. Hindi ko rin naman mabili lahat. So, ang bibiling ko isa, 2 piraso, 3 na siguro the most. Kasi nga, bata, di ba? I mean, walang pera. Sabi nga natin, di ba, ngayon sana na nagkaedad tayo, tapos may pera na tayo, di ba? Sabi ko, Diyos ko, baka pakyawin naming lahat. Kung ano yung tinitinda sa bangketa, as in, grabe. Eh, what about yung mga magazine before? May nabili ka talaga yung noon pa, ha? Nung high school ka. Meron. Pero nawala. Kaya lang, binabaha kami noon na Oh my God. nawala, nasira lahat. Dito rin sa bahay na to, of course. So yun guys, no, nakakapanginaya kasi dito sa Pilipinas, ang problema natin nga dito, yung mga calamities, no? Pag hindi bumaha, lumindol, syempre nasira yung bahay, binaha yung bahay. So yung mga collections nga, kasi ang dami nilang sabi ng mga fan ni Julie, na yun nga daw, ang dami nilang collection, may mga album, magazine, pero yun nga, binaha, so eventually, nawala siya. Eh, pag binaha naman, syempre yung mga magazine, dyaryo, or ano man, di ba magdidikit na siya? So kahit patuyuin mo, hindi na siya, hindi na siya okay. Talagang as in, sira na siya. Lumalambot na siya. Oo, tsaka either malutong, tapos punit na siya. At meron pa siyang most precious possession na yung sa akin guys na wala na nabili ko sa Raon noong 1991. Wala na siya. Look at that. Ayan. So, ayan ang tape ni Julie. Wow. Tignan nyo, in a very mint condition. Bagong-bago pa. Bagong-bago yung itsura, grabe. As in, grabe. Pag makikita nyo to, guys, ng personal, I remember yung red, yung niya, yung ink na ginamit. Ayan, sorry. Oh, ang linaw, walang ka-scratch-scratch. Yung lyric sheet inside. Ay, nako, ibebenta mo ba ito ng 1,000? Hindi. Talagang hindi, grabe. So, yung mga may balak dyan bumili. Yan ang yung first na na-collect ko eh. Ay, ito very first mo na nakulik after namatay si Julie. Sayang, kita mo naman. Ito, lalagyan ba ng baraha to? Ginawa ko lang yan. Ah, Para improvise. maprotektahan. Correct naman, oo, improvise. Anyway, so dito na muna nagtatapos guys. Sorry ha, unfortunately kasi may mga lakad pa ako. Talagang yung 6 days ko dito sa Manila ay packed with visiting friends, papasyal dito, kakain doon. Alex, do you have any message para sa mga fans ni Julie? Kagaya natin na sobrang solid fan. Hello po sa mga fans ni Julie, mga followers. Sana po magkita-kita tayo. Oh, someday, Kamusta na lang sa lahat. At saka huwag natin kalilimutan talaga na yung mga naiambag niya. And then at the young age, naging siya, best child actress siya na nakatatlo siya. And then yung mga nominations niya. And then of course, yung kanyang recording bago siya nawala, which is a very good memory and souvenir para sa mga nagmamahal na fans kagaya natin. Ayun. So talagang si Julie is nakatatak na siya sa puso at isipan ng mga tao and even the new generations na kinikwento ng mga magulang, ng mga grandparents, gano'n, na minsan may isang Julie Vega na nagpasaya sa ating lahat. At sa maiksing panahon, my God, 16 years, no? Almost actually 2 weeks before her 17th birthday nung namatay siya. Kaya talagang, yun nga, sabi nga ni Mami Perla Postigo. By the way, guys, si Mami Perla, ayan, close din si Alex sa kanya. As in, para na namin siyang mami. Sobrang bait. Sobrang accommodating ni Mami pagka pumupunta kami dati dito sa bahay nila sa Quezon City. Andyan, tapos yung mga memorabilia ni Julie, di ba? Ini-scan namin yan, tapos binabrowse, gano'n, binubuklat. Parati kami excited. Tsaka syempre, yung mga kwento ni Mami tungkol kay Julie, di ba? Yung pag nagtatanong kami. Syempre, tuwan-tuwa kami dahil, yung kumaga nagre-reminisce kami ng mga past events sa buhay ni Julie. So, ayan, dyan na muna nagtapos JBFs. Again, ito po si
Dennis Lester or si Denison C. And thank you for supporting my channel. If you are not subscribed yet, please subscribe, like, and i-share ninyo sa mga fans na iba pa ni Julie. At sa mga millennials at saka mga Gen Z na nadidiscover pa lang nila si Julie and then they become an instant fan ni Julie. Tama yun. She has been a good example nung siya ay nabubuhay pa. So, ayan, thank you so much sa inyong lahat and we'll see you again on our next vlog. Bye! And thank you, Alex, again. Okay. Okay, bye everyone. Bye-bye. Hello JVFs! So today I am very lucky kasi matagal na kami nag-chat ni Jerome Villanueva. So he's a Gen Z, no? And he's a big fan of John and Marcia. And then of course yung Voltes 5 and na-feature na rin siya sa documentary before ng KMJS if I'm not mistaken, okay? So nandito na si Jerome, guys. Hi guys! Ayan. Ano po tawag sa mga mga JVFs? Ayan, sa mga Julie Vega fanatics dyan. Si Jerome, dinala ko yung beta tapes ni Julie. Ayan, may excite kayo ha. So, anong gagawin mo, Jerome, sa... Ito pong mga Betamax tapes. Ito po ay i-digitize. Yan. Ito po, iba't ibang mga Julie Vega appearances across television programs noong 80s. Ayan. So, I would like to thank in advance si Jerome para alam mo sinasabi ko guys sa kanya para at least kung mawala man tayo sa mundo, I don't want to be morbid, no? Pero at least merong isang archive na maiiwan ko rin kay Jerome and talagang definitely naman na pag-iingatan niya yan. So, ayan. And then, by the way, guys, no, sa mga makakapanood nito, well, mostly naman sa Philippines, pwedeng magpo-promote si Jerome kasi he's an expert kung meron kayong mga natitirang mga beta, VHS tape to digitize. So, go ahead, Jerome, and invite them. Yung pong mga gusto magpa-digitize, meron kayong mga VHS tapes, Betamax tapes, VHS-C, kahit yung mga maliliit na tape. Siyempre, di ba, may mga wedding, birthday, ganon. Pwede nyo po akong i-contact. Email nyo lang po ako. Magpa-flash po sa screen yung contact information ko po. So, pwede nyo po akong i-follow and email or i-contact po sa mga contact information. Ayan. Ayan. So, once again, JBFs and to Jerome, thank you so much. Thank you po. And always take care. Ayan. I'm so excited para dun sa gagawin niyang project. Ayan. Bye!